Okay, magandang araw sa ating lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Actually, hindi po ito yung regular na vlog natin. No? Ito po yung Almusal with Hontiveros. Nakita ko lang po kasi itong video na to. Habang ako'y mag-aalmusal. Ganyan po ugali ko pag umaga, gigising, mag-aalmusal. Tapos, sakto, nakita ko yung video na to. Sabi ko maganda tong habang nag-aalmusal tayo, pakinggan natin yung mga kalutangan po ni Hontiveros. Nakakatawa po kasi. Talagang pinakinggan ko lang sa simula po lang. Naku, sayang naman to kung hindi nyo maririnig yung mga kalutangan. Ito po, hindi po natin kasi pwede sa regular format kasi wala po tayong kinakailangan po talaga mapakinggan nyo to sa video, no? Okay, without further ado, magandang umaga sa atin. Habang nag-aalmusal po tayo, pwede po bang kumain ng pansit at pandesal habang nakikinig tayo kay Hontiveros at maya-maya po ay magre-react lang po tayo pag may narinig po tayong kakaiba. Ito po yung press conference na naganap kahapon. Dito po kay Hontiveros. So pagtiyagaan nyo na lang po. Malilibang kayo, promise. Banat, Honti. Okay lang, ibang topic agad. Mag-meeting with you. Teka muna, naka-times to pala. Iayos lang natin. So may nagtatanong dahil press conference, iibahin niya lang daw muna agad-agad. Tignan nyo po yung reaction. Ganyan po yung reaction ng pagmumukha ni Hontiveros, no? Kaya hindi mo maintindihan kung ngingiti o sisimangot dahil may gustong magtanong agad ng out of topic. Pasok, Honti. VP Lenny last week. What was it all about? Anything that you can share to the public po sa topics na pag-usapan niyo? Pagkikita naming muli iyon, and syempre pag-uusap pa rin. So bahagi siya nung matagal ng proseso at prosesong aandar pa in the near future. Kaya nakakabilib to. Kumusta po? Ano po pinag-usapan niyo? Ito tanong, ano po pinag-usapan niyo ni VP Lenny? Well, nagkita kami. Bahagi ito ng proseso ng pagkikita. Kami po ay nagkita dahil bahagi po ito ng proseso. Alam po ninyo sa totoo lang, ito, ganyan po magsalita ang mga kakamping. Yung mga walang katotoran ba? Yung bahagi ito, ano po naganap sa pagkikita ninyo ni VP Lenny? Well, nagkita kami. Bahagi ito ng proseso ng pagkikita. Nagkita kami. Alam niyo, hindi naman po sa pagano, no? Siguro ang saya natin, sakali lang ang saya-saya siguro natin kung sakali po na magiging presidente to, no? Kada press conference, ang saya dahil, well, naging bahagi kami ng proseso, nakita kami ba? Tuloy natin yung press conference. Nagkakasundo kasi yung mga puso namin, no, in terms of kung ano siguro ang kailangan ng ating bayan. Well, nakita kami. Proseso ito. Nagkakasundo siguro yung mga puso namin. Anak ng pupa. Yan ang masarap na i-almusal, di ba? Nagkakasundo daw yung mga puso nila. Moving forward. So yung puso para sa mamamayan at para sa sambayanan, yung matalas na pag-iisip tungkol sa paano solusyonan yung mga problema. Puso para sa mamamayan. Matalas sa pag-iisip, paano lulutasin ang problema. Diyos ko, ito po ang lalaban kay BP Sara. Tinatanong ka, kumusta po yung pagkikita nyo ni Lenny? Puso para sa mga isip para lutasin ang problema. Puso para dahil putang Natin, pati sa ekonomiya, yung katatagan ng loob sa gitna ng maraming hamon. So, katatagan ng loob sa kabila ng maraming hamon. Tinatanong ka lang, ano yung pagkikita ninyo, anong naganap? Well, katatagan ng loob sa lahat ng mga naghamon. Puso para sa mga kutsinta. habang mas nagkakaisa kami in the coming times, mas nagiging posible ang mas mahigpit pang pagkakaisa. Habang nagkakaisa kami, mas posible pa yung pagkakaisa. Ulitin ko nga yun, aliw yung tagpo na yun. Nagiging posible ang mas mahigpit pang pagkakaisa kami in the coming times, mas nagiging posible ang mas mahigpit pang pagkakaisa. Ulitin na lang natin wala doon sa nagkakaisa kami. Matalas na pag-iisip tungkol sa paano solusyonan yung mga problema natin, pati sa ekonomiya, yung katatagan ng loob sa gitna ng maraming hamon. So, habang mas nagkakaisa kami Yan. in the coming times, mas nagiging posible ang mas mahigpit pang pagkakaisa. Habang nagkakaisa kami in the coming time, mas posible pa yung mas mahigpit na pagkakaisa. Tandaan nyo yan, ha? Si Risa Hontiveros lang po ang nakaisip niyan. Habang nagkakaisa kami sa coming times, mas mahihigpit pa ang pagkakaisa. So ngayon, nagkakaisa sila pero maluwag. medyo maluwag pa yung kanilang pagkakaisa. In the coming times, magkakaisa sila ng mahigpit na pagkakaisa. Pangulo ng Pilipinas to.
para magalaw namin yung aming mga muscles ng sama-sama. Magkakaisa sila para mahigpit yung pagkakaisa. Magalaw namin yung mga muscles namin ng pagsasama. Putang. Ang tinanong lang sa kanya. Napunta na maigalaw namin yung muscles namin ng You said before, yung United Opposition, magkakaroon ng mga ganong movement or meeting. Ito na ba yun? Magsa-start na ba yung meeting niyo for a United Opposition for 20? Ay, seryoso yung tanong ha. Narindi na eh. Wala nakuha sagot kay Rizong Tiveros. Ano nangyari sa pagkikita nyo ni Lenny Robredo? Ito po, sineryoso na po yung tanong. Ito na ba yun, yung United Opposition? Ang linaw po, ito na ba yun, yung United Opposition? Pakinggan po natin yung sagot nito. 2028. Well, pagpapatuloy nga ito ng matagal ng pag-uusap at siguro pwedeng ituring na pagkikita muli in that direction. Patuloy na matagal na pag-uusap at pagkikita muli. Ilang sagot niya. Hindi naman kasi kami nagmamadali sa proseso. Ang importante sa amin ay lalong patibayin yung pundasyon ng pagkakaisa namin para, yun na nga, moving forward, we can put our best foot forward at saka yung best ideas namin. Moving forward, we can... sinabi, moving forward. Pagkakaisa namin para, yun na nga, moving forward, we can put our best foot forward at saka Moving forward, we can make our best foot forward. Ang galing-galing mo sumagot. Utang tindi ng tinatanong. Ayan, dapat nag-aalmusal ako. Ang purpose ko mag-almusal at makinig kay Ontiveros. Mas nakakaaliw to best si ideas Ontiveros. namin forward para sa ating mga kababayan. So if this is in preparation for, kasama doon yung preparation for 2028 elections? Well, isa yun sa pinaka-importanting pangyayari sa mga susunod na taon. So it's in that general spirit also. Basta ang importante sa tingin ko ay patuloy kaming nag-uusap, patuloy kaming nagkakapalagayan ng loob para at the proper time, pwede rin kaming magdesisyon ng sama-sama. Kino-consider pa ba si former VP Daig pa neto si Lenny. Si Lenny, mga bubuwagin ng pader ng kahirapan. Ito, tindi. Magsasama-sama kami para mag-uusap-usap at para pag-usapan namin yung pagkikita namin na mag-uusap. Lenny as a frontrunner for the 2028 elections? Hindi importante siguro sa ngayon yung mga pangalan. Kino-consider pa ba si former VP Lenny as a frontrunner for the 2028 elections? Hindi importante siguro sa ngayon yung mga pangalan. Ang importante ay, yun na nga, ang puso at isip namin ay nagkakaisa ng mahaba-habang panahon na and moving forward, magkakaisa kami sa aming pagkilos. Yun yung inaasahan ko. Ang importante, nagkakaisa kami, looking forward, magkakaisa kami sa aming pagkilos. Nakakalungkot. Ako lang ba natatawa? Alam niyo kung bakit kayo hindi natatawa? Ha? Joke to ni Ontiveros, hindi kayo natatawa kasi pang matalinong joke to. Nagjo-joke si Ontiveros eh. Hindi kayo natatawa kasi pang matalinong joke to. Ma'am, considering na matindi yung batuhan ng mga allegations sa pagitan ng Pangulo at ng Vice Presidente, do you think sa 2028 maghahanap na ng alternatibo ang tambay? Ayan, no? Siguro Alternative. naman. mula nung naghahati yung unit team nila, I think mas naging stark yung ganyang gap or pagkukulang sa ating pambansang eksena, and mas siguro naramdaman ng ating mga kababayan na baka may iba pang alternatibo. And umaasa ako na pwede kaming magbuo nun at mag-alok nun. So mas may malaking chance na makonsider ng taong bayan yung opposition. Hindi ko alam pa kung malaking chance na. Pero syempre, mas nagiging pakiramdam namin na responsable kami to try to propose that alternative. Kaya lang ma'am, si BP Sara parang sinabi niya yung impeachment case na ifinal ng akbayan, parang politika lang daw yun dahil nga may plano para sa 2028 yung taga-akbayan. Linawin ko simula pa lang. Siya yung nagbanggit ng pangalan ko kaugnay ng impeachment. Tapos dinugtong pa niya sa eleksyon. Para sa akin, salitang impeachment pa lang, ang klaro na sa isip ko kung ano yung responsibilidad ko. At nilalagay ko na yung sarili ko sa ganyang frame of mind sa posibilidad ng impeachment trial dito. At yan ay walang iba kundi maging senator judge na magtitimbang ng mga ebidensya at batay sa konstitusyon, magdidesisyon or boboto dyan. Wala nang iba. Kaya palagay ko yung pagbanggit sa eleksyon in the same breath, wala sa tamang panahon yan, wala sa lugar yon, and it was really not called for by the question. Hoy, tangingot. Una, kayo nag-file ng impeachment. Ikalawa, bago kayo mag-file, nag-announce ka na natatakbo kang presidente. No? Kaya tigil-tigilan mo yung pag-inarte mo na si BP Sara nagbanggit sa'yo. Kung hindi ka nag-file ng mga impeachment, hindi ka mababanggit. Tangingot ka. Parang sinasabi mo pa na walang kinalaman ng eleksyon dito sa
sa walang kinalaman ng eleksyon, diyan sa impeachment nyo, utot mo. Ikaw na nga mismo nag-announce na tatakbo ka eh. Tapos sasabihin mo walang koneksyon ng eleksyon sa pagtakbo mo o kung ano man yung ibig mong sabihin. Hindi ko na maintindihan kung ano ka pa. Kung hindi parang komedyante ka lang. Tuloy na po natin ang ating pag-almusal. Ang ganyang ka-importanting constitutional process kasi ng accountability, ang isang impeachment, hindi po dapat binababa ni Noman sa level lang ng personal motives. So, walang motibong political naman. Final ng akbayan. I think any complaint na i-file ng mga mamamayan, and there have been several against both the president and the vice president, ang pinakamotibo niyan sa puso niyan should be accountability. At ganun ko rin hinahanda yung kalooban ko for us to receive such complaints here in the Senate pag i-transmit man sila ng House na ganun bilang Senator Judge. Ma'am, are you still open to running for president? And napag-usapan po ba yon during the meeting? Hindi yan napag-usapan sa meeting yung mga individual. I remain open, I remain willing. At yung kondisyon ko ay yung tulad nung matagal ko na rin sinasabi, kung piliin ng united opposition. Kasi yun din ang sinasabi ko na rin ng matagal na kailangan ng oposisyon kung lalaban kami sa 2028 at yun yung intention o desire ko na lalaban kami sa 2028 na mag-alok sa ating mamamayan ng pinakamalakas at credible na kandidato. Ma'am, segue lang ako dun sa Saka lang. Oposisyon ka ng oposisyon eh. Naintindihan mo ba yung meaning ng oposisyon in the first place? Kasi mahirap yan. Kalawasin ko mo kung sabihin yung oposisyon. Nagka-claim kayo na kayo ang oposisyon, di ba? Matagal na nilang kina-claim yan. Na sila yung oposisyon. Ang tanong, kailan nyo kinontra si BBM? From the meaning po ng oposisyon, dapat taga-oppose kayo. Hindi po dahil gusto nyo lang kumontra o ano. Totoo lang, ang ina-oppose nyo nga, hindi po kayo oposisyon sa Pilipinas. Hindi po kayo oposisyon ng administrasyon. In fact, oposisyon lang kayo ng mga Duterte dahil wala na kayong binanatan kundi Duterte lang. Kahit nga yung rally ninyo against yung trillion rally, kung ano man ang pangalan nun, trillion march rally nyo. Si BP Sara pa rin ang binabanatan nyo. Ano yung sinasabi mong accountability? Ano yung sinasabi mong mga accountability at saka mga personal yan? Yung atake nyo kay BP Sara ay very personal. Na para lang ikaw ay maano ka. Mapunta ka sa maging presidente ka ng Pilipinas. Thank you very much muna kay BB Slayer Buds. Pangdagdag sa kape na almusal, huwag kang magsawang mag-live kagaya ng mga ibang kasama mo. Ongoing vloggers. Huwag po kayo mag-alala, hindi po tayo titigil hanggat nariyan po si Risa Ontiveros, hindi po tayo titigil sa kalalive. consultative meeting niyo po kanina. Mhm. Ang gaano kahalaga na ibaba niyo po sa community, doon sa locality, yung pag-uusap tungkol sa anti-political dynasty bill? I think bago pa nga yung unang public consultation na yun, may sense na kami na napaka-importante nito. Pero talagang naramdaman ko at narinig kanina dun sa unang consultation sa Pasig. Kasi ang daming taong dumalo mula sa maraming iba't ibang samahan at halos bawat isa may kwento ng ano yung karanasan nila sa political dynasty, ano yung learning nila doon, ano yung impression nila in general sa dynasty. Tapos, bakit nila gustong suportahan ang pagkakaroon ng isang anti-dynasty law o kontra-dynastia law. So, napakayaman. And nagpapasalamat ako kina Mayor Vico Soto, ang buong munisipyo ng Pasig. Pinost nila kami very graciously sa makasaysayang paaralan pinangalan kay Gat Jose Rizal. And we ended on a high note dahil binagi din nila yung kanilang ordinance laban sa political dynasty. So feeling ko nakapick up kami ng dagdag na shots of inspiration sa unang konsultasyon. And I'm really looking forward sa iba pang mga konsultasyon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Opo, pero Okay, linawin natin, no? Ito po yung umaastang oposisyon, no? Sila Risa Ontiveros, umaasta silang oposisyon. Ngayon, ano po ba dapat trabaho ng oposisyon ngayon? Di ba? Ang oposisyon po kasi, basically, pino-point out niya ano ang problema ng bansa at bakit hindi nakakatugon yung administrasyon. Yan yung trabaho ng oposisyon, eh. Di ba? Kayo yung nagpo-point out ng mga hindi ginagawa ng administrasyon na dapat ginagawa nila. Pero saan nakapokus itong grupo nito ni Ontiveros, kasama na ng mga grupo ni Lenny, kasama ng grupo ng mga, ayan, kagrupo niya sila Tabingin, di ba? Sila Laila de Lima. Nakapokus sa mga ginagawa nilang batas, no? Na mangyayari ang mga batas na yan matagal pang panahon, taon pa. Asan yung pagiging oposisyon nyo sa nagaganap ngayon? Ngayon, yung ninanakaw at patuloy na ninanakaw yung pera ng taong bayan, asan yung papel nyo doon bilang oposisyon? Nag-iimbestiga ba kayo? Nagpipilit ba kayo mag-imbestiga para tugunan yung problema ngayon? Hindi, ang pagmamalaki ninyo, biruin nyo, umiikot ka, pupunta kayo sa iba't ibang lugar para ikampanya yung anti-dynasty bill. Bakit? Ano yung purpose? Kasi gusto ninyo, nasa Duterte, isa lang yung tatakbo. Di ba? Yan yung purpose ninyo eh. Hindi talaga lutasin yung problema ng Pilipinas, hindi talaga maging oposisyon. Ang mga oposisyon po, ang tunay na oposisyon yung Duterte. Kaya lang, title lang yan eh. Wala namang kasamang boto yan eh. Ang point lang namin, kami ang tunay na nag-oppose, kaming mga maka-Duterte, kami ang tunay na tumututol sa mga ginagawa
ng administrasyon. Kayong mga pro-administration, kayo ay gusto pa ninyo, kayo pa rin yung umastang oposisyon. Sanay na sanay kayo sa ganyan. Inaangkin ninyo yung pagiging minority. Para sa ganun, yung majority, kakampi ng minority, wala nangyayari sa Pilipinas. Walang tumututol talaga. Yung mga tumututol, katulad ni Kiko Barsaga, sa House of Representatives, yung mga tumututol na katulad nila, sinususpindi. Yung mga tumututol katulad ni Libiste, Congressman Libiste, napipilitang lumayas. Dahil yan yung payo ng mga, sa kanya, ng nanay niya, na kumonsulta dito sa mga Kalaping Lacson at kay Tito Soto. Yan yung problema natin mga kapatid. Imbis na nagtatrabaho yung kayo, sinasabi niyo oposisyon kayo, nagtatrabaho kayo para, hindi naman actually labanan, no? Yun talaga yung trabaho ng oposisyon, labanan yung administrasyon para magtrabaho ng maayos, hindi yung inaayunan nyo. Yun yung problema ko rito sa mga tao na to. Tapos, tutugon ba yan ng problema? Alam po ninyo, marami na pong batas laban sa magnanakaw. Hindi po natin problema yung kawalan ng batas. Ang problema po natin ngayon, paano dapat pinapatupad yung batas. Hindi ba? Ontiveros, yung batas natin na anti-graft and corruption, yung batas natin na anti-plunder law, yan yung binabatas, yan yung nilalabag ng mga magnanakaw. Ang dapat yung ginagawa sa oposisyon, yan yung nilalabanan niyo na, hindi pa yung gagawa kayo ng batas. Ano ngayon kung may batas? Ang problema nga natin, nilalabag na magnanakaw yung mga batas. Hindi po yung kung ano man yung gusto nyong palabasin. Tuloy. Ontiveros. Ano ang epekto, ma'am, sa community? Bakit na kailangan mapag-usapan within the community yung something as big as the anti-political dynasty bill? Kailangan nilang pag-usapan dahil ang komunidad ang unang dumadanas both sa kasalukuyang sitwasyon na dynasty-dominated ang politika natin at una rin silang makikinabang dun sa alternatibo na mas bubuksan natin, luluwagan natin yung espasyo ng politika natin para sa buong hanay na ng mga mamamayan. So, yung kasalukuyang nagiging epekto ng dynasties na korupsyon, poor governance, weak transparency and accountability, in principle dapat mapapalitan yon ng the opposite para sa ikabubuti ng bawat komunidad din. I'm sorry, babalikan ko lang yung yung election, sorry. Would you be willing also to run for vice president if not president? I would be willing to take on any task na hiningi ng United Opposition. Pasensya rin, pabalik-balik ako doon kasi yun yung kumbaga kondisyon ko sa kahit ano. Kung magkaisa kami sa usaping 2028, palagay ko yun yung magpapalakas ng tsansa namin, and kung sino ang buuin naming team or slate para doon, susuportahan ko yun. Nakataya akong gawin ang lahat para mag-materialize yung ganyang scenario. United Opposition, strong candidacies. How is the United Teka lang. Sabi na United Opposition lang yung susuportahan mo, di ba? Paano yung nababalitaan namin na willing ka rin, open ka rin, na makipag-unit team with BBM forces? Hindi naman opposition sa BBM eh. No, di ba? Paano yung nababalitaan namin na merong Tulfo Hontiveros? Hindi naman opposition si Tulfo eh. Yan yung sinasabi ko, dahil hindi maunawaan ni Hontiveros yung basic meaning lang po mismo ng salitang oposisyon. Hindi ka po pwede, kung oposisyon ka, hindi ka po pwedeng makipag-partner sa administrasyon. Very basic, kaya ka nga oposisyon eh, dahil ayaw mo sa administrasyon eh. Ngayon lang ako nakakita, pinangangalandakan yung oposisyon kayo, pero very willing kayong tumakbo kasama ng administrasyon. Samantala, para labanan lang si BP Sara. So wala talaga sa puso nitong mga to yung pagiging oposisyon. Ang nasa puso lang po nila, yung paano manalo. Gagamitin nila ang lahat para manalo. Very willing silang tumakbo within the administration, kasama ng administration. Paano ka naging oposisyon nun? Di ba? Tapos, ang ginagawa nila para tugunan yung korupsyon, magpasa ng anti-dynasty bill. Ipalagay na natin na yan ang solusyon. Anti-dynasty bill. Ano po ang mangyayari? Ngayon po dapat tugunan, 4 years pa bago mapatupad yung anti-dynasty bill nyo. Kadena bill, kailan pa po yan? 4 years pa. Iba na po presidente nun. Nalutas na yung mga problema natin ngayon. Kung si BP Sara maging presidente, nalutas niya na yung mga pinoproblema natin ngayon bago pa maipasa yung lintik na anti-dynasty bill na yan. Yan yung sinasabi natin. Una, hindi kayo tunay na oposisyon. Ikalawa, dahil very willing kayo makipagtulungan sa admin, hindi po ganyan ang oposisyon. Ikalawa, palpak yung mga pagtugon yun sa problema, dahil ang pagtugon yun sa problema, paulit-ulit kami rito, optics lang. Para lang po, may masabi lang kayo na tumutugon kayo. Wala kayong pinag-iba kay BBM. Kunwari tumutugon sa problema, nagtayo ng ICI. Kayo naman, ang pagtugon nyo sa problema, magpapile kami ng bill. Gaano katagal bago maging batas ang isang bill? Taon. Yung SOGI bill mo na napakatagal ng panahon hindi pa rin napapasa Yan pa. Maano lang po yan, matitenga lang yan. Di wala kayo talagang solusyon. Ang solusyon po namin, iupo ang mga Duterte. Ang solusyon po namin, mag-imbestiga yung Blue Ribbon ngayon. Yan po yung panawagan ng tunay na oposisyon. Ang tunay na oposisyon ay mga Duterte. At hindi kami willing tumakbo side by side with BBM administration. Dahil ino-oppose nga namin di ba? Yan po.
ganyan kapeke itong samahan na to ni Ontiveros. Kasi peke na mukha niya ngayon. Opposition that you are building up, lumalakas ba siya habang papalapit yung 2028 elections? Can you say that? Work in progress. So, patuloy na nag-uusap, nakikinig sa isa't isa, nagtitimbang ano ba yung options natin, ano yung best options possible. So, work in progress pa talaga siya. Pero I am very hopeful about it. Ma'am, kung bukas kayo as president or VP, si VP Lenny, did she say anything during the meeting kung open pa ba siyang tumakbong presidente po? Actually, kahit yung sinasabi ko ngayon, sagot sa tanong nyo ngayon, pero wala kaming ganung usapan na personalities during yung pagkikita namin muli. At pag-uusap muli tungkol sa possible futures. So talagang on the level of yung principles and anong hinahanap na liderato siguro ng mamamayan by 2028. Ano yung mga basic common values natin bilang itong komunidad. Usapan the 2028 elections, even in general terms. In general, kasi nga nagmemerienda kami eh. So pag ganun, syempre, halos kahit ano ay pwedeng pag-usapan. At dahil marami sa amin ay nagtatrabaho sa ganitong espasyo, aktivista, politiko, it couldn't be helped being talked about. But again, in those very core or basic matters, principles. Oh, ganyan po walang kwentang leader itong mga to. Nag-uusap na sila, hindi pa nila alam kung ano agenda ng pinag-uusapan nila, nagme-merienda lang daw. Ang tagal nyo ng talunan, no? Meron ako napanood na kakampings na bata pa. Ang sabi niya, matatalo na naman tayo dahil wala naman kayong ginagawa eh. Ano ba ginagawa ninyong bago? Yung mga ginagawa ninyo, atake sa Duterte. Mula 2022 o mula 2016, inaatake nyo na yung mga Duterte. Wala naman kayong bagong ginagawa. Di ba? Dati, dekada na nakakalipas, inaatake nyo yung mga Marcos. Nakita namin yung kapikayan ninyo. Kasi kami, inaatake namin yung mga dilawan, kaming mga tunay na Duterte supporters. Madali lang naman makilala yung mga tunay na Duterte supporters eh. Galit kami sa mga peking dilawan. Lahat ng Duterte supporters, galit dyan. Okay. Ngayon, galit kami after na mag-break up si Marcos at si BBM at saka si BP Sara, yung unit team. Galit kami sa mga Marcos. Simple lang po. Kayo, hindi nyo maintindihan kung saan kayo galit. Basta galit kayo, automatic sa mga Duterte. Pero pwede nyo kakampi yung Marcos kahit kayo opposition. Ang problema sa inyo, Riza Ontiveros, sarili nyo nga. Imagine niyo boboto na naman ba tayo ng mga katulad nito? Ni sarili nga nila, hindi nila alam kung saan nila ilalagay yung sarili nila mismo. Sarili nila, liton-lito sila, opposition ba tayo o pro-administration o opposition? Hindi po nila alam. Ang malinaw lang sa kanila, sila po ay anti-Duterte. Yan yung problema namin sa mga dilawan na ito. Di ba? Kasi, dapat kung wala kayo, malinaw sa mga tao na ang kalaban natin ay yung mga magnanakaw sa gobyerno na buhat nung naupo si Marcos ay lumaki sila ng lumaki na walang awat. Kung dati, ali-aligid lang sila, mga mumulang yung kanilang kinakain. Ngayon po, sila na yung namumuno sa mga pinakamataas na posisyon ng gobyerno, no? Sa gobyerno ni BBM, sila pa po yung mga malalakas magnakaw. Alam po namin yung kalaban eh. Ang mga Duterte supporters, alam po namin kung sino ang kalaban ng mga Pilipino. Kayo, hanggang ngayon, liton-lito pa talaga dahil inuuna ninyo yung politika. Hindi naman kami naniniwala na hindi nyo alam na yung administrasyon kalaban ng mga mamamayang Pilipino. Nanlilito kayo kasi inaakay ninyo yung mga galit sa pagnanakaw, inaakay ninyo yung mga galit sa korupsyon para maging anti-Duterte at hindi anti-Marcos. Kaya lang, wala na tayo dyan eh. Ang mga Pilipino matatalino na po lahat. Mahirapan na kayong mag-convert. Ang iniisip nyo, sino tatakbo sa inyo? Hindi na po yan yung usapin eh. Kahit magsama-sama pa po kayo, magsama na yung administrasyon at yung nagsasabing oposisyon sila, hindi pa rin kayo mananalo sa kandidato ng mga Duterte sa 2028. Nakita po namin yan, maraming matitigas ang ulo sa amin, nanawagan kami na mag-Duterte tayo, pilit na pilit sila, wala naman siguro mangyayari kung iboboto ko si Soto at saka to si Ping Lacson. Nakita nyo po, sa yung walang mangyayari, ayan na po. Yung mga binoto nyo, peste na sa atin ngayon, sila yung namimeste. Kaya po, ang tunay na kapangyarihan, nasa balota. Hindi po yung pagdating po, magpapadala na naman kayo sa mga, sikat naman to, matagal na nag-ano to, matagal na senador to, iboboto na lang natin out of dati na kasi to. No? Wag na pong ganun. Straight Duterte po tayo. Etong mga katulad ni Riza Ontiveros, ibabaon na namin kayo. Yan ang katotohanan. Ibabaon na namin kayo ngayong 2028 election. Mga kapatid, panahon na para kayo magtanong habang tayo nag-aalmusal. Magtanong, magpakape, at higit sa lahat, magbigay ng reaksyon. Basa na tayo. Okay lang ba sa inyo? Nag-aalmusal tayo. Sarap pong kumain ng ganito. Tagal ko na hindi kumakain ng ganito sa harapan ng mga viewers. Magsabay-sabay na sila, parang isang pagod na lang tayo, Noriel Pangan. Mga kandidatong walang disposisyon sa buhay, kundi magkamal ng salapi. Correct. Biruin nyo, ang tatagal na magkakakilala niya, nagkakapaan pa rin ng mga magkaisa kami. Hindi pa ba kayo nagkaisa sa mga damdamin? Hindi pa kayo nagkaisa sa prinsipyo? Putyan, tatagal nyo na. Ang tagal nyo na magkakasama. Yung mga Duterte ngayon lang nagkita-kita yung 10 eh.
magkaisa kagad eh. Alam kasi ng mga Duterte kung ano ang problema ng lipunan. Kaya alam nila kung paano tutugon. Eh kayo, hanggang ngayon nagkakapaan pa rin, hanggang ngayon nag-uusap pa rin. Paano? Yung mga anino nyo nagsasaksakan sa likod. Ang tagal na nila sa Senado, pabalik-balik lang, wala naman nagawa, puro issue-issue lang. Tingnan po ninyo kung gaano po. Ano po ang matagal nilang pinag-usapan ngayon sa Senado? Sabi nga ni Kiko, nung nakaraang linggo pa. Yan lintik ng mga pang-aaway sa China. Importante sa kanila yun na makagawa ng resolusyon para formal nilang inaaway yung China. Good morning, Sir Badong. PhilHealth scam, Teresa. Almusal, mukhang mukbang tayo, boss. Good morning, Lolo Badong. Yes, solid Duterte. Sa tingin ko, walang DDS na bumoto dyan, kalaping kaya one ball. Nanalo yung mga yan dahil elected. Hindi, meron po. Hindi lang umaamin na. Alam ko walang boboto doon sa Bam Aquino tsaka Kiko Pangilinan. Pero kay Tito Soto tsaka Ping Lacson, meron pong DDS yan. Kasi forma niya, formang ano eh. Di ba? Mga macho-macho eh. Shoutout Boss Badong. Walang video mo ang nilampasan ko kaya natuto ako sa iyo. Maraming salamat po sa mga nagsasabing natuto sila. Marami sila natutunan pero okay lang po 'yan. Talagang ganyan kahit konti lang tayo, kayo naman eh pinapalaganap niyo. Good morning, Solid Duterte. Sa tingin ko walang DDS 'yan. Yung katabi ng Chinese ambassador sa Chinese New Year celebration kagabi, pinaiba o palaka. Oh, mahiya po kayo. Yun pong ano, mamaya tatalakayin natin 'yan. Tsaka yung kay Tito Soto. Ayan ang mga topic natin. Ito kasi nag-aalmusal lang ako. Dinamay ko lang kayo sa pag-almusal ko. Bagay sila sa Onti at Sundalong Kanin, Kapitan si Onti at XO si Sundalong Kanin. Shoutout Boss Badong, ang video mo ang yan. Boss matutuloy ba ang one time big time ni Chavit Singson this February? Alam niyo po kasi ako po naniniwala po ko sa lahat po na nagdaang people power. Wala po yung planado na pupunta na tayo doon. Lagi pong may spark yan, may pangyayari, tapos nagpuntahan doon yung tao. Dahil sa pagtugon dun sa pangyari na yun. Yun po yung paniniwala ko pa rin hanggang sa kasalukuyan. Hindi po napaplano yung people power. Yung unang dalawang people power, yung una, di ba? Yung huhulihin na si Enrile tsaka si Ramos. O, nanawagan yung mga pari. Nung panahon ni Cardinal Sin, matino pa yung mga kaparian eh. May prinsipyo pa eh. Ngayon, yung mga kaparian, ewan ko kung ano na yung prinsipyo. O, tapos yung kay ano naman, kay Erap naman, yung EDSA 2 naman, nag-walk out yung mga prosecutor dahil dun sa box na ano, yun po yung nag-trigger tapos nanawagan po na mag-EDSA. Yun na po yun. No, kaya ito po, mahirap po manawagan ng nakapetsa na sa ganitong petsa magkakaroon ng hindi po yan. Kinakailangan po merong isang pangyayari. Na talagang ano. Boss, kaya hindi mabanatan ni Risa ang admin kasi kapatid niya may posisyon sa gobyerno ni BBM. Yan yung problema eh. Ang dami yung kompromiso. Tsaka hindi lang yun. Si Risa Ontiveros mismo, meron siyang 3 billion insertion. Ha? Nilantad yan ito ni Katunying. Oh. Eh syempre, dahil si Katunying makagobyerno yan, willing silang kalimutan lahat yan. Warning lang kay Risa yun. Hindi ka pwedeng bumanat dahil meron kami sa'yo. Warning din kay Chis Escudero yan. Warning din kay Jinggoy Estrada. Warning din kay Joel Villanueva. Lahat po yan, warning nila. Ayan po ang problema. Pagka may mga tinatago rin yung mga ano, no? Kaya mabuti na rin yun kung hindi na tayo kakampi ng mga tukmol na yan. Kasi takantaka ako eh. Bakit babaguhin? Samantalang sabi ni Lacson, very firm siya, di ba? Very firm si Lacson na nagsasabi na, ano yung sabi ni Lacson? Very firm siya na nagsasabi na hindi siya magbabago ng ano, na talagang pangangatawanan, yun yung term, pangangatawanan niya na nire-recommenda niyang kasuhan si Jinggoy, si Chis at saka si Joel Villanueva. Biglang nababago eh. Ano ka ngayon, Chis? O, di ba? Ano ka ngayon, Chis? Gusto kong almusal kung kaharap kita, pritong itlog, tuyo at nilagang talbos ng kamote na may kamatis at matapang na kape. Iyan. Pwede bang mag-request? Ano na lang, meron, pwede na rin yung talbos. Matagal na ako hindi nakakatikim ng talbos eh. Pwede bang mag-request? Wag naman tuyo. O pangit lang yung nabibili kong tuyo. Meron siguro masarap na tuyo eh, pero wag na. Yan. Chatbit. Good morning boss and girls. Sabay ngiwi. Sikwati tayo boss. Yan. Yung mga ang tawag nila sa ano, sikwati ba? Tsokolate. Chocolate nga to actually. Naubusan ako ng kape. Lahat sila nabahag ang buntot kasi kumagat sila sa pain ni Bangag kaya hawak silang lahat sa leg. Kita nyo po, bakit po yung mga Duterte hindi nila mapasunod? Wala silang ibabala eh. Di ba? Wala po silang pambala sa mga Duterte. Yan po ang katotohanan. Okay mga kapatid,
Ito naman po ay hindi naman po natin regular to. Ito po ay nag-almusal lang po ako. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa pag-almusal. Maya-maya po, huwag kayong mag-alala. Meron pa po tayong totoong yung may totoong topic, no? Sinubukan lang po natin tong gantong format kasi baka yung sa marami tayong sinusubukan format eh. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa mga eksperimento. Kahit papaano hindi po tayo nasisiro kahit nag-eksperimento tayo ng mga format natin ng pagbablog. Yung sa radyo, masakit po. Mahirap po pag wala kang gamit, yung pag nagradyo-radyo ka. O kaya tinigilan ko na po eh. Siguro mag-radio lang ako pagka may gamit na akong pan-radyo. Yung mga sound effects kinakailangan kasi yun eh. Mga kapatid, hanggang dito na lang muna. Tapusin muna natin to hanggang sa muli. Mamaya-maya lang po, mga kakain lang ako ng almusal. Itutuloy ko na to. Magluluto ng tanghalian para tuloy-tuloy na po yung ating live maya-maya. Abangan nyo. Mga before 10 o mga ganun. Tapos, tuloy-tuloy sa Birada Agila. Hanggang dito na lang. Almusal po tayo. Almusal po natin tong kalutangan ni Ray Sauntiveros. Badong Aratilis po. Paalam. Bye-bye. Thank you very much. Love you all. Ala, ayaw na. Iyon.